Hey guys, magandang hapon. Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa It's Showtime kung saan ay may napansin nga po ang Kimpaw Lanchas. At syempre, tungkol na rin po sa magiging event at kaganapan nila Kim and Paolo sa mga susunod na araw mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! At ngayon nga dumako naman tayo sa pagbabasa ng mga comment bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok ng ating mga subscribers sa atin pong mga balita. So, ang first comment natin na babasahin today ay mula po kay Miss Vivian Caraig. Sabi niya rito, bakit ganon? Bella, bakit ka ganon, Bella? Sinayang mo yung tiwala ni Kim sa'yo. Ang bait niya eh. Akala ko forever friend ka ni Kim. Hope you both settle it. Usap kayo ha, bait ni Kim. Walang ganon ha. Love ko naman ang Becky. Promise. So, ayan, patungkol po ang kanyang comment dito sa bali-balita na si Bella. Ay, ayan, ang bagong girl ni Gerald Anderson. So, bakit daw ganun? Well, hindi pa naman po yan napapatunayan sa ngayon, Miss Vivian Caraig, na mayroon pong kinalaman si Bella dito kay Gerald. Well, magkasama sila sa project, pati hindi naman siguro ganun kababaw si Kim para, alam niyo yun, magalit dahil tinanggap ni Bella yung offer na project na kasama si Gerald at tungkol naman sa 50-50 pala yung mga netizens dito sa, actually kasi pinagkakaguluhan na rin ito ng mga netizens ngayon, and 50-50 yung kanila pong reaksyon hinggil po sa naging problem nilang dalawa ni Bella ng chika ay dahil kay Gerald. Sabi nung ilan, dapat lang naman talagang magalit si Kim. Meron siyang karapatang magalit dahil walang girl code si Bella. So, alam naman niya yung nangyari at best friend siya ni Kim. So, dapat hindi na niya pinatulan pa si Gerald. Yung iba namang netizens, mga kakimpaw, hindi po agree. And sabi nga po nila, si Kim Chu ay masyadong bitter, mga kakimpaw. Bakit siya magagalit kay Bella? Wala naman na sila ni Gerald matagal na. Nakalimutan na nga daw niya, di ba? At nakamove on na rin siya. And ayaw nga niya na magre-relap sa mga fans. Bakit siya bitter? Bakit siya magagalit? Wala na siyang karapatan dahil matagal na daw wala sila ni Gerald Anderson. So, 50-50 ang reaksyon. Well, inaasahan naman yan, mga kakimpaw. Lagi namang nahahati ang reaksyon kasi merong mga nakakaintindi at meron din pong hindi nakakaintindi. Meron pong mga mahihina ang comprehension, mga kakimpaw, ano? So, expected naman na. Pero kayo, mga kakimpaw, ang inyong masisay patungkol doon sa mga reaksyon ng casual netizens. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa comment po ni Miss Marlene Acorda. Sabi niya dito, Miss Durst, at dahil sa nakiusap si Kim na si Pau ang iboto, kaya okay lang na si Pau lang muna ang iboto. Kasi siya naman ang nanalo nung nakaraan. Kaya okay lang yan. Huwag na mag-away-away para muna din sa kanila. Para din naman sa kanila yan. Si Kim kasi is hindi madamot, lalo na sa Diyosawa niya, si Paolo. Kaya nga, wag na mag-away-away, mga kakimpaw. Basta focus na lang tayo sa goal natin, ang maipanalo si Paolo Avellino para sa kaligayahan ni Chinita Princess, mga kakimpaw. And pansin nyo rin, hindi po pinopost ni Kim, hindi po siya nakakikiusap sa kanya mga fans na i-vote siya, hindi po niya sinishare yung kanya pong nomination, mga kakimpaw, para malaman ng lahat.
Kasi nga, ang goal niya ay ang manalo si Paolo Avellino. And gustong-gusto rin kasi talaga ni Kim na marinig niya si Pao na mag-Korean, mga ka-Kim Pao. Ay, di ba? Ako, ang pogi siguro ni Paolo Avellino. Anyway, narito naman po ang mga OOTDs ni Chinita Princess last week sa Showtime, mga ka-Kim Pao. Ay, wow! Nakompleto ni Kimi last week ang Showtime. So, ito nga po ang compilations na ginawa po ng fans para kay Chinita Princess. Grabe, napakaganda talaga ni Kim kahit ano po ang isuot niya. Bagay na bagay po sa kanya. So, ito yung kanyang whole body sa taas, picture. Then, ito naman, half body ni Kimi. And, ngayong week kaya, mga Kimpaw, makakompleto kaya ni Chinita Princess ang Showtime? Magiging present kaya siya whole week? Tingnan natin, mga ka-KP. Anyway, June 24 pala, mga Kimpaw, malapit na. Anong petsa na ngayon? June 22. So, 2 days na lang, mga kakimpaw. Huwag niyo pong kalilimutan, meron po si Paolo Avellino na event sa Oriental Mindoro sa Pola, mga kakimpaw, para po sa Sab-Uyan Festival sa 2026 Sab-Uyan Festival ng Pola. Ayan, makakasama po natin si Paolo Avellino dyan at 7 p.m. So, siguro mga isang oras lang si Paolo Avellino dito, mga kakimpaw. Malamang uuwi rin po agad si Papi. Hindi rin po siya magtatagal kasi si Pao hindi naman talaga nagtatagal eh. Work lang talaga ang ipupunta ni Paolo Avellino doon. And uuwi din po agad siya sa kanyang Chinita Princess. Hoy, kaya wag niyo masyadong mamimiss si Kimi na ano ba yan, hindi kasama si Kim. Kasi uuwi naman agad yan si Paolo Avellino after the event. Baka nga hindi na po niyan intayin na mag-umaga, mga kakimpaw, at uuwi na rin yan agad-agad. Samantala, dumako naman tayo, mga kakimpaw, dito po sa isang mensahe para kay Paolo Avellino at kay Chinita Princess, mga kakimpaw, na nakita natin sa ex kanina. So, sabi nga po dito, I hope you can read this. Ayan, tapos nakatag po si Kim at saka si Paolo. So, gusto po talaga nila iparating to kay Kim and Pao. Kaya naman, basahin na rin natin to, mga kakimpaw. Sabi dito, after watching Ate Kimi's vlog about Kim Pao World Tour today, grabe, kahit wala naman ako doon mismo, natiri-eyed talaga ako. Legit. Seeing the crowds, cheer, scream, and genuinely support them with so much love made me emotional. Nakakatuwang makita kung gaano karaming tao ang napapasaya nila. Their impact goes beyond entertainment. It's the happiness, comfort, inspiration, and the hope they bring to so many people around the world. Nakaka-proud makita kung papaano sila minahal ng mga tao from different places, different backgrounds, yet united by the joy that Kim Pao brings. Hindi mo talaga maitatanggi na may something special sa kanila that resonates with people. Seeing those smiling faces in the oceans reminded me that genuine connections, authenticity, and kindness always reach people. And that's exactly what Kim Pao continues to do. Sobrang deserve ang lahat ng pagmamahal, suporta at tagumpay na natatanggap nila. Watching the vlog made me realize once again that when people are genuine, humble, and bring light to others, that love naturally comes back tenfold. Grabe, Kim Pao, ang daming taong mahal kayo, sumusuporta sa inyo, at masaya para sa inyo. And seeing that kind of love unfold across the world is truly heartwarming. Grabe. Pero totoo, di ba, mga kakimpaw? Talagang,
nakaka-teary-eyed itong vlog ni Chinita Princess. Yung kung paano sila backstage, yung relasyon nila Kim and Paolo, tapos yung pagmamahal ng mga tao sa kanila, mga kakimpaw, sobrang nakakaiyak na ang dami, kahit sa ang sulok ng mundo magpunta ang Kimpaw, maraming nagmamahal talaga sa kanila. At kinakabahan nga ako mga kakimpaw nung una. What if kaunti lang yung tao? Kasi hindi ba masyadong pre-promote? Di ba mga kakimpaw, yung kung sino lang inside the TFC, yun lang mga kakimpaw nakakaalam. Pero wag ka, nung malaman talaga, nung magsimula na Redwood City, ang dami ring tao, dadagdagan po sa Anaheim, tapos mas dadagdagan sa Toronto, ay sa Edmonton, then mas nadagdagan pa po sa Toronto. As in, bongga, sobrang nakaka-proud, hindi lang si Kim and Paolo, pati po yung effort ng mga fans talaga para suportahan at ipakita yung pagmamahal nila sa Kim Pao. Pakita yung pagmamahal nila kay Kim and Paolo. Samantala, dumako naman tayo dito sa OOTD ni Chinita Princess last week mga kakimpaw sa Showtime, kung saan naka-imparenta nga po ang dragon mga kakimpaw. So alam naman natin kung sino ang dragon sa buhay ni Kim Chiu, di ba mga kakimpaw? And napansin yan agad syempre ng matanglawin ng mga sokoti, ng mga Kimpaw Lanchas. Makakalusot ba naman yan mga kakimpaw? And sabi nga nila, dinala na ni Kim si Paolo Avellino sa Showtime. May bigla ang guesting pala. May guest pala sila sa Showtime. Andun pala si Paolo Avellino. Binitbit na talaga ni Kim si Paolo sa Showtime. And ang dami pang iba. Ang dami. Matatawa kayo sa mga comments, sa mga posts ng Kimpaw Lanchas, mga kakimpaw. Kasi nga naman si Kim, napapadalas na po yung pagsusuot niya ng dragon dress, mga kakimpaw. Parang paapat na beses na ata to mga kakimpaw no? Kaya naman talagang super ang saya ng mga Kimpaw Lanchas. And alam niyo yun, madali lang naman kasing pasayahin ang mga fans lalo na ang mga seniors. Kahit maliit na bagay lang yan, simpleng bagay lamang yan po ay talagang ikinasasaya na ng mga fans. Madali lang talagang labingin ang mga seniors. And nakikita nila na happy si Kim, happy na rin po sila. Happy ang Kim pa, walang problem. Yun yung, masaya na sila kasi yun yung dalangin nila maging okay ang Kim pa, walang problema sa kanilang pagsasama. So yun lang po muna guys ang ating update para po sa hapong ito. Maraming salamat sa pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat, ingat po palagi.